Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron tayong masamang balita ngayon kasi yung Legend of Constellation o yung LOC ay tumaob na raw. Ayon po yan doon sa mga members at mga players ng Legend of Constellation Awakening. So tumaob na raw yung NFT game na yan. Alam naman natin na tataob yan kasi nga ang kanilang pangakong kitaan ay too good to be true. Kaya nga mga kababayan, dapat maging maingat tayo lalo na dyan sa mga NFT play to earn games dahil karamihan dyan ay too good to be true. Masyadong malaki ang pangakong kitaan at ang tanging gagawin mo lang daw ay bibili ka ng NFT at maglalaro ka ay kikita ka na. Ang tanong, paano ba kumikita yung kumpanya? 'Di ba? Makikita nyo na ang tanging source of income nila ay yung pay-in o yung pagbili nga ng NFT. Pero wala namang iba pang mga sources of income kaya sigurado kapag naabot na yung quota o kapag konti na lang yung naglalaro o konti na lang yung pumapasok na pera ay tataob po yung company na yun. Alam natin na marami pang lilitaw na NFT game o play to earn games kasi nga marami ang sumasali at naniniwala. Nakikita sila dyan sa mga NFT games na yan. Kaya nga mga kababayan, kailangan bago kayo sumali sa kahit na anong investments o mga play to earn games o NFT, crypto o kung ano pa man, dapat i-check nyo yung maigi. Dapat pag-aralan nyo maigi at huwag kayo basta-basta maniniwala dun sa mga hype. Dahil talagang nangha-hype yung mga manager, yung mga recruiter, yung mga upline para po makapag-recruit sila kasi meron po silang natatanggap na commission o DRB o direct referral bonus. At kapag tumakbo na nga yung mga pasimuno, yung mga kasabwat o yung developer ng company, katulad nga na nangyari dyan sa Legend of Constellation, ang sasabihin lang ng mga upline, ng mga manager, ng mga recruiter na sila ay biktima din. Kaya nga mga kababayan, wag po kayo maniniwala sa pangha-hype nila dahil sasabihin lang nila sa huli na biktima lang din sila at wala silang maibibigay sa inyong pera. Pero sa totoo, kumita na sila dyan kasi nga dahil doon sa mga natanggap nilang komisyon doon sa mga na-recruit nila. Kaya nga, wag kayo maniniwala doon sa mga pang-hype o meron pa dyan nagpapakita na nakapag patayo na raw ng bahay o nagpapakita na maraming pera. Wag po kayo maniniwala at wag po kayo sasali dyan sa mga too good to be true na mga investment scheme. Mga kababayan, yung mga scams na yan, alam natin na yan ay tataob. Maring umabot ng 1 taon, pero tataob pa rin yan sa huli kapag naabot na nila yung quota nila o kapag konti na lang ang sumasali sa kanilang investment scheme. Kaya dapat iwasan po ninyo yung mga too good to be true na mga investment schemes at kapag may mga red flags na po kayo nakikita sa sinalihan yung investment ay dapat mag-withdraw na po kayo at wag na po kayo magdadagdag ng investment. Bago nawala yung Legend of Constellation o yung LOC o Legend of Constellation Awakening ay may problema na sila sa payout. Hindi na makapag-withdraw yung mga members at pinaasa nga sila na ngayong araw daw ay makakapag-withdraw na sila. Pero ngayong araw ay tuluyan na nga tumakbo yung mga developer at yung mga pasimuno ng Legend of Constellation. Kaya yung mga members ay nga walang payout na natanggap at ngayon ay puro luhaan. Kasi nga akala nila kikita sila, akala nila yayaman sila, yung pala lalo lang silang mawawalan ng pera dahil nga dyan sa Legend of Constellation. Mga kababayan, wag po kayo magpapahype dahil mayroong mga nagre-recruit or may mga nagpro-promote na mga sikat na mga personality o mayroong mga influencers o mga vloggers na nagpo-promote at wag di kayong maha-hype kung meron sila ipakita opisina o meron silang mga events daw na ginagawa o may mga parapol dahil ginagawa talaga yan na mga investment schemes para nga makapang-hype at para maka-recruit sila kasi akalain ng mga members o ng mga potential investors na talaga legit sila pero kapag naabot na nga nila yung quota nila, bigla na lamang po yung maglalaho.
Ang pangalawang topic naman natin ay tungkol nga po sa TerraMash. Kasi po, nag-email po si Shemny Anyol sa Securities and Exchange Commission at nakatanggap na nga siya ng reply. At titignan natin kung peke ba ang pinapakitang secondary license ng TerraMash. Ito po ang sagot ng Securities and Exchange Commission, Enforcement and Investor Protection Department noong October 16, 2023 kay Shemny Anyol. So ito basahin natin. This refers to your email reporting to the Commission the ongoing investment scheme of TerraMash Co., which shows signs of being a Ponzi scheme. We thank you for reporting this matter to us and rest assured that an investigation is being conducted on the activities of the above-mentioned company. We also wish to inform you that based on an initial verification from our computer database, TerraMash Company is registered with the Commission last July 5, 2023 with company registration number 2023-0701-06421-03. However, their certificate of registration only grants juridical personality to the said corporation but it does not authorize TerraMash Company to issue, sell, or offer for sale to the public securities such as but not limited to shares of stock, investment contracts, debt instruments, and virtual currencies without prior registration statement approved by the Commission. In other words, though the said company is registered, it does not have the necessary secondary license from the Commission to authorize TerraMash Company to solicit investments from the public as they claim to have. So, ibig sabihin po, wala pong secondary license yung TerraMash. Furthermore, there is no official memorandum of agreement coming from any SEC attorney as claimed by the TerraMash Company. The said claim may have been used by TerraMash Company to deceive the public that they are authorized to solicit investments from the public when in fact they are not. So, ibig sabihin po mga kababayan ay puro kasinungalingan na sinasabi ng TerraMash at peke yung mga pinapakita nilang dokumento na sila daw ay may secondary license at meron daw silang memorandum of agreement na galing nga daw sa SEC. So, ibig sabihin, puro po kasinungalingan yung TerraMash kaya po dapat iwasan na po ninyo yung TerraMash. Hence, be advised not to invest or to stop investing in the investment schemes being offered by any individuals or group of persons allegedly acting for or on behalf of TerraMash Company. So mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa TerraMash. Kung kayo po ay nakapag-invest na dyan, humingi na po kayo na refund at mag-withdraw na po kayo. At kung kayo po ay nagbabalak sumali dyan, wag na po. Dahil yan po ay isa na namang investment scam. Mga kababayan, dapat maging maingat tayo at dapat bago po kayo pumasok sa kahit na anong investment, dapat po mag-research po muna kayo. Dapat i-check nyo kung kompleto sila sa legalities at dapat meron silang secondary license. At dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi meron pong mga kumpanya na namemeke ng dokumento. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.